Magandang gabi. Pinakasimple itong i-discuss ko ito. Hindi kayo nagtatanong dito kasi. Nakakalimutan ko din namang hanapan kayo. Okay, so gagawa nyo ng ganito yan. Ngayon, dito tayo sa chiller. Oh, ito na yan. Water chiller. Punta natin dito. Makinig na anak ko, pag yung magpasto bayad na kayo ng seminar. Water chiller, WC. WC no, isa, so dalawang chiller. As you mark, walang standby. Naging operating yung dalawang yan. Chilled water flow. So chiller muna, then condenser, compressor. Okay, so makikita nyo na R134A. Mahal itong refrigerant na ito. Ngayon, ginagamit yung mga sasakyan din. Okay, ngayon, yung 1000 TR, ituro ko naman yan, di ba? 54, 44, naituro ko. 54, leaving, 54, entering. Ituro ko, di ba? 10 degrees Fahrenheit, delta T. Okay, yung fouling factor, dalawang klase yan. Kita nyo ang fouling factor ng chiller is 0.001. Pag fouling factor ng condenser, 0.0025. So, standard yan. Design ng tubes. Tubes na chiller, tubes na condenser. Huwag nyo nang galawin yan. Standard na yan. Ano yan, sir? Materialis. So, materialis yung fouling factor na yan. Pag tinanong kayo, ituro nyo na lang ako, ha? Gusto ko mapinpoint ang libro, kaso hindi ko lang maaalala kung sa kaiwang ko nabasa yan. Siya kaiwang. Pinakusok kung may post ko sa Viber natin, yung fouling factor na yan. Ano ko, materialis ng tubes yan. So, magkaiba ang chiller at condenser. 3.0 ang chiller, 1, 3.025 ang condenser. So, ano mas malaki? Sa chiller ano? Sa condenser, kailangan kasi mas maluwag ka. Ano po, yan ang isang depensa dyan. Okay. 10 degrees Fahrenheit is delta T. Ngayon, condenser water flow. 3,000 GPM. Naituro ko hindi. 3 GPM per ton. Sira na yung tupas. Banggayan. Ipupus ko rin yan. Nasa siyang kewang diyan. Sabi niya, dalawang pag-enter ng tubig, bangga muna siya, tapos babangga ulit, saka siya lalabas. Dalawa. 1, 2, 3. Ay, yung 3 niya palabas na. Kasi meron 3 pa sa tinatawag. 1, 2, 3, labas. So, itong dalawang to, dalawang tusok yan. Ano? Tusok ka lang isa. Dalawa, nakalalabas. Tupas. Pag 3 pas, isa, dalawa, tatlo, saka siya lalabas. 3 pas, 2 pas. 2 pas, habang dinidelay mo ang tubig, kunyari 3 pas, mas mahal ang chiller. Ito 2 pas, tama lang yan. Pag 3 pas ang in-specify mo, mas mahal ka. Pero mas maganda naman ang contact ng tubig. Kasi 3 pas ka. Hindi mo binibigyan mo ng time na makaikot yung tubig. Parang ulo mo, no? Okay. Condenser, 85, 95. Naituro ko hindi. Turo ko. 10 degrees Fahrenheit ang delta T. Pwede kang gumamit ng 12, 14, 16, 18. Pero huwag ka nang gumamit. Huwag ka munang pasikat. Ano? Kasi standard naman ng mga konsultan nyo. Laging 10 degrees Fahrenheit ang delta T. Okay. Pag sinabi hermetic, nakulituro ko ba sa refrigeration 2? Hindi ano. Ang hermetic, ang compressor, naka-enclose, hindi mo pwedeng servisan. Pag semi-hermetic, may tornilyo. Hermetic, enclose, hindi mo pwedeng galawin. Hindi mo pwedeng biyakin. Biniyak mo, babae yan. Ano? Okay, 525 kilowatt. Paano kunin?
compressor kilowatt, at saka TR. 525 kilowatt ano? Tapos 1,000 TR. Ilan ang kilowatt per ton? 0.52. 525 kilowatt, 1,000 TR. Nakita nyo ba? Ay, ilapit ko pa. Hindi pa nakikita. Ilan? 0.525. Ano turo ko? Wala na, gulay na talaga kayo. Pag reciprocating, ano turo ko? 1 kilowatt per ton. Ito sentrifugal. Ano dapat ang sentrifugal? Wala talaga. Wala, lumay-ngay na kayo. 0.52 hanggang 0.6. Itinuro ko hindi. Tinuro yan. Specify pa ako sa inyo, yung LG na mga Shumart ngayon is 0.6 kilowatt per ton. Hindi kasi kayo nagsusulat. Puro kayo manakatumanga, kakalakalabit, dadagdag sa katabi nyo. O ayan, nilungay-ngay kayo ngayon. Paano kaya ako magdidepend sa akin ngayon? Hindi, kamote kayo. Plantation ng kamote kayo. 0.525, yan ang hahabulin ng supplier. Pero pwede mo i-specify yan ng 0.6 kilowatt per ton. Okay. Ano mas mura? 0.6 kilowatt per ton o 0.52 kilowatt per ton? Ano mas mura? Ano ngay kayo talaga? Simple-simple tanong ko ba? Ano? Mura. Mura o mahal? Mas mura. Bakit mura ang 0.6? Yan. Marunong siya sumagot. Ito yung mga nakatunga na, hindi na makagayan. No? Makakasagot ka. Makakasagot ka sa akin. Wala to talaga naman kayo talaga. Tignan ko na kung baka graduate kayo sa akin. Ewan ko kayo tingin ko, ipapasa kayo. Pero sa akin, hindi kayo lulusot. Lalo nag-discuss ako yung recruitment schedule na yan, i-present nyo. Tingnan nyo. Lalo kayo, para kayo nag-PPM sa akin. 380 volts. Bakit ko i-specify na 380 volts yan? Ba't hindi 400? ang specify nyo. 400 volts kasi ang mabibili. Pero 380 ang makina. Hindi ba nito? Hindi ko na ituro. Okay. Pag 400 volts ang supply ng electrical, gagawin mo 380 kasi 380 ang supplier. I-380 mo yan. Kahit ang supplier yan, 380 yan. Huwag mong gagawin 400. Kasi ang 380 plus or minus 5%. Pag 400 lang nilagay mo, tataas ang plus 5%. Pag 380 plus 5% to, okay, tama ka na sa supplier. 380 kasi ang kaya lang ng supplier, ano? Ha? Yung plus or minus 5% galing sa 380, huwag sa 400. Nagkamali ako minsan. Ginawa ko 400, 380 para kaya ng supplier. Sumiset ko na sa inyo, ha? 380 dapat. Okay, ito ang cooling tower. Induce o force drop? Bakit induce ang ginamit? Malaki kasi ang force drop. Ang force drop, pag nasa, hindi sa root deck mo gagamitin. Itong induce, nasa root deck, nasa root deck at open area siya. Force drop, pag nasa in-between flows. 3,000 GPM, 9585. Ang wet band. Bakit ini-specify ang wet band? Cooling tower. Bakit ini-specify ko ang wet band? Ang cooling tower efficiency nagbabase sa wet band. Approx over TA minus T wet band. Ano, naalala nyo? Hindi? Okay. Bahala kayo.
Oh, ito, centrifugal 2,400 GPM. Ano yan? End suction o horizontal speed case? Horizontal speed case na to kasi 500 more than 500 GPM na. Pwede sa end suction to, mas mura pero mas maganda ang horizontal speed case. Okay, 125 feet. So, specify niyo yan, ha? Pukumpitin niyo yan, total dynamic head na yan. No? Kaya niyo kumpitin. Ang problema, nauna yung computation kaysa sa piping layout, ano? Yung piping layout, 8 inch, angat-angat, pero hindi mapakita sa akin sa plano, angat dito siya umangat. Saan? Angat siya. Sige, angat sa ulo mo, sige. Ulit ka ulit. Okay. Ang meron link unit, ano pa tanong nyo dito? Unit capacity 70 TR, kinonvert lang to. So, supermarket ano, 70 TR. Ano controlling factor ko lang ng AHU? Kita nyo hanggang 70 TR lang eh, no? Hindi ako nag-specify ng 100, no? Estudyante nyo ba yan, sir? Ito, si Sebastian na yan. Nag-aaral lang sa akin yan, no? Nasa campus yan. Ngayon siya na pumipirma. Okay, hanggang 70 TR na siya. Hindi siya nag-85, hindi siya nag-100. Yung kilowatt, convert lang yung 70. CFI per ton. Specify nyo. Ano dapat? 400. Hindi kaya ng supplier. 370 lang. Chilled water yan, ano? Phase velocity ng coil. Kasi cooling capacity na yan. So, phase velocity ng coil. 478.6. Hindi nyo makita. Ayan ako. Ayan. Ano ang velocity dapat sa phase ng velocity ng coil? Ilan? 300 to 600. Parang hindi 300 to 600. Tuturo ko dyan. 400 to 500. 500, medyo extreme ka na. 400, masyado kang mahal. So, kinuha nyo na lang sa 478. Okay, 168 GPM. Saan nakuha? 70 times 2.4. Supply, 44, 54. Entering dry valve, sa kukunin. Leaving dry valve, sa kukunin. Entering wet valve, sa kukunin. Leaving wet valve, sa kukunin. Ito, sa kukunin yan. Hindi mo masasagot niya kasi magtuturo pala ko ng cooling load. Pero nagturo ko na sa inyo yan, long! Dako-dako pa. Paano pagkakaturo ko dyan, Dre? Psychometric chart. Return air! Yung ganito ko sa psychometric chart. Na-drain ko yun. I-apply natin sa ano yun, sa cooling load. Diba, ituturo ko pa lang yan. Entering wet valve, leaving dry valve. Yung leaving dry valve, ito yung return air, 27. Bakit degree pa rin? Baka mali ito ah. Ito yan. Degree pa rin ay talaga. Ang lamig nito ah. Nagkamali ito. Pirma ng pirma. Masyado ang baba ha. Sa degree Fahrenheit yan. Degree centigrade to. Pirma di si Rafael Sebastian no? Pirma siya ng pirma. 4894. Ano number niyo sir? 4029. Okay. So degree Celsius to. Entering dry valve. 24 ang supply natin, di ba? 22 to 24. Ang return natin, medyo mainit na, 27. Leaving dry valve, ito yung supply ng coil mo, 15 degrees centigrade.
15 degrees Celsius. Pinakamababa na yung 15. Ano turo ko? 15. Hindi kaya na 12. Iiyak na supplier. Ano? Natatandaan nyo na. Iiyak ka supplier sa 12, 13, 14. Palaki mo yung bading. Ano? Anak siya sa anong temperatura. 15, sir! Ayun, pwede na. Lalaki na yun, hindi na babae yun. Okay, wet bag. Depende na lang din sa dry bag. Dalawang cooling coil. Wow! Dalawa ang cooling coil niya. Yung 70 TR, dalawa 35. Huwag nyo nang gawin yan, no? Medyo mano na yan. Advanced na. Ngayon, ano yung pina-specify ko sa inyo dito? Ilang rows? 4 rows. Yung blower size, huwag nyo nilagay yan. Ay, sorry. Yung blower size, huwag nyo nilagay yan at hindi nyo kaya yan. No, wala kayong sure. Backward incline. Kita nyo static pressure. Hindi bumababa ng 2.75, ano? Kasi malayo na siguro ito, kaya 2.75 yan. Total static pressure, 3, supermarket, 2.75, kasi 2 to 3 yan. Ano yung 1.12? Wow, bakit ang baba ng sinin mo? Malapit na siguro ito, ba't 1.12 lang? Naku, mali yan. Pero gumana, ano? Tutok na dapat, sorry. Dapat 2 din yan, o 2.3 dapat ito. Dito natin nakikita mali, ano? Pero gumana. As built na yan eh. Ano mas built, sir? Ayan o, kasi sa plano, pag nakita mong ganyan yan, pirma na lang ng pirma. Bakit gumagana na yung malamig? Pirma! Pag design ako, medyo titignan mo pa yan. No? Nako, ito pa. Horizontal floor mounted. Wow! Kita niya yung horizontal floor mounted. Ano pinagkaiba sa vertical? Ano? Ayan, horizontal o. Ano sabihin yan? Horizontal yung blower. EHU. Mas malaki. Kakain ng space siya pag na-horizontal ka. Wala na nga na-horizontal, no? Lahat. Kasi yung mounted pala yung ano, cinema. Kasi 15 TR lang. Bading. Alanganing EHU. Alanganing EHU. Alanganing FCU, alanganing EHU. Bakit? Ilan na si FM? Hindi. Kurang si FM per tan. Nilalaban niya kurang siya. Total si FM niya. Walang ilagay. Dapat ilagay yun. Hindi nilagay. $15 times ano? Times 400. 15 times 400. 6,000, sir. EHU na. Bakit ilan na FCU ko? FCU ilan si FM? Ilan pag FCU? Ilan si FM? Kasi 2,000 FCU pa yun. 2001 EHU na. Okay, yan lang. Ngayon, total nyo lahat ito. Air handling unit, may quantity ka, multiply mo ng TR. Isa na quantity.
Wala, longitude. Ayun. Hindi. Bakit yun? Napunta ang quantity na napunta doon sa dulo mo. Hindi ko napansin ito. Sabihin itong dalawang ito, nadali na ha. Yung dalawang yun, dalawang 70 na supermarket. Kakain dito dito. Tama ka lang. Okay, so multiply nyo na ito times 70, add nyo lahat, pati FCO, total FTR kayo ngayon. Tignan nyo ilan ang diversity factor papunta ng chiller. Hindi naman 100% na i-design mo yung chiller eh. Panigurado yan. Ilan ang chiller? 2,000 TR ano? Mga 3,000 ang AHU. 2,000 ang chiller. Divide mo ng 0.8. 2,000 divide 0.8. 1,6. Ilan? 2,500 sir. 2,500. Tignan nyo ba, baka mga 2,500 to ang AHU at FCU. Yun ang diversity factor. Okay. Tanong. Yan lang. Gawin nyo lang ganito ha. Gawa ng ganyan. Hello. Gawa ng ganyan. Yan rin. Wala naman. Tumatawad pa ng ganito. Tinatawaran kami ng design. Record din. Sorry. Record din. Hindi mo din. Ang hirap pala nakausap ng nun. Nagkakot ka pala naman eh. Parang mahirap. Parang mahirap yata play. Baka nag-question pa rin isa pa din. Isa pa. Nag-question pa siya ng isang design na ano. Tatagyan natin. Ayoko ng ganyan kliyente. Naku, hindi na kailangan din. Hindi. Malabo yan mga ganyan diskarte. Dapat, kung bagong building yan, hindi tama na natin. Pwedeng hilot-hilot tagay papakita sa atin. Yung siya nahihiyan, papakita niya yung ganyang design sa atin. Tsaka wala pa contract eh, bumabahan kang ganyan ha, mas kung may contract ko din. Sige, ganun gawin natin dyan. Sumagot ako. Maganda lang muna. Kukuha siya, mga ngahoy yan.
Ay, naku. Sige, sige, Dre. Hindi po, Dre. Lalalag yung vipers natin. Baka may siya, makikita na ako, Dre. Pwede mo na, tingnan natin kay PPO, Dre. Tingnan natin kung PPO, ha? Kung PPO, medyo laban natin ang konti. Sige. Oh. Oh. Okay lang yun. Pwede. Basta, kasi ano eh, meron kong problema ito eh. Okay naman yun eh. Kaya may maintain nila din, may maintain nila ng pa-agree natin ng weekly yun. Weekly yun. Oh. 15 minutes. 15 minutes eh. 15 yung dalawa. 15. Oh, 15. Lagyan mo kayo sa akin yung schedule yung Dreno. Kasi sila na naman nag-isip kung i-deliver. Kaya, pirated ba yun? Ah. Sige. Okay. Sige rin. Okay, sige rin. Wala pa rin. Nantay pa ako ng grocery na rin. Hindi ka magkaroon ng trabaho ah. Nakarantok, wala kasi nililit natin. Pagkabugar talaga, tsaka doktor na, buwisit, ano? Buwisit. Pinamumunahan tayo. Ganoon. Sige. Ako, nagkakapit ako ngayon. Nagkakapit ako. Kita lang ako. No. Nakarantok pa naman tayo. Talaga yan. Nasa building na ito eh. Iwan lang yan. Sige tayo. Okay. Nakagawa niyo pala ganito. Layout. Bigay ako sa inyo ng example. Expected ko sa inyo. Meron pa yung ganito. Yung example na ako eh. Kung pagbubuhusan nyo ng oras, magagawa nyo. Pagtatapat naman kayo, higa. Wala kayong magagawa. Wala kayong matatapin. So may ganito ha. Alam niyo, naituro ko naman yung parallel pumping, di ba? O ibang parallel pumping ang alam nyo. Dalawang condenser, dalawang chiller, dalawang cooling tower, dalawang chilled water pump, dalawang chiller. Yung watermark, meron akong binigay sa inyo na hindi na bladder tank ang itong improvise na estudyante ko. Bladder tank ang ginagamit niya. Medyo wala sa libro ito ha. Discard niya. Tatanungin ko pala siya kung paano niya discard niya. Hindi ko pa alam paano ito. Expansion tank ang expected ko sa inyo dito. Para expansion tank. 16 na volume ng system ng pipe. 160. Pwede rin na ganyan lang. Okay. Kita nyo na ilan ang bumaba? 4 lang. Hindi nyo tataktarin. May nakita ko sa inyo, tinagtad nyo eh. Napakadami. Ngayon, pag tingnan nyo sa ground floor sa second floor to, by batch,
Hindi mo tatatry, hindi mo ipunin sa isang lugar. Hindi mo nabigay ko instruction eh. Saan umikot ang mga piping? Matutukoy dito ha. 200 mm. Ayun, isa sulok. Ay, sorry yan. Okay, mahilo. Mahirap pag ganito. Ano nga yung isang riser ulit, 200 ulit. Okay, paano gumapang yan? 150. Kata niya 150, ayaw, 150. 200, puro mga nasa sulok. O. Diskartehan nyo na ganyan na makita ko. Sa inyo pinadaan yung mga tubong yan, yung riser na yan. Ayan o. Ayan o. Apat na riser. Hindi nyo inipon sa isang lugar na i-distribute nyo doon sa ano. Pang grade 1 ang ano nyo, ang diskarte nyo. Grade 1, yung 4th year, ME. Hila-hilata. Pag-iisipan kasi naman. Anong floor ba to? 4th floor. Malabang pinagapang ng 5th floor to. Saka bumaba. Kasi ang machine room, nasa 5th floor. Ang hirap pa sir, nako, inatrabaho na mechanical engineer. Magkano per square meter na design niya? Ako, kung sabihin ako, hindi kasi ako sikat pa, pwede 6 pesos per square meter. Yung mga sikat na, 52 pesos. Paano na-calculate yun sa? Hindi, standard na yun. Standard. Kung gusto mong porsyento, hindi pwede. Napakamahal mong presyo. Hindi ko lang alam kung paano naging diskarte. 4 na riser lang, distribute nyo lang, 4 yan nakikita nyo, no? Ano? 4. Distribute nyo lang, 4 doon sa corner. Kung paano nyo gagawin, bahala kayo. Mag-isip naman kayo. Hindi kayo dede na lagi ko kayong susubukan ng dede ko, no? Mag-aral naman kayo. Mag-isip kayo. Ako didiskarte, ay bayaran niyo ako. Hindi niyo ako bayaran. Binabayaran niyo na ako ngayon. Tinuturo ko kayo kung paano maging diskarte niyo. Sa actual, ganyan ang gagawin sa inyo. Noong unang nagdi-design ako, ganyan ako. Pinamutsuhin ko pang PME, oh. Pinagawa ko ng doctorator, hindi ako marunong. Eh kayo ngayon, marunong na. Lahat ng lulutan ko, alam ko, i-apply nyo na lang. Yan ang sabi ko sa inyo, mahihirapan kayo sa akin sa aircon. At least medyo learning experience sa akin yung last sem. Ito nagdidepend sa akin. Nagdagan sila sa sulok-sulok. Nagdidepend sa akin dito. Naririnig yung mga sinasabi ko. Wow, pag tinanong ko, nasasagot ka agad. Ngayon, iba't iba kayo ng design. Pag nangopya kayo, hindi po pwede. Kasi mga nagkopyahan eh. O, pinabayaan ko na lang, sige. Kung may mga pinasa ako, naku, ayaw, sabihin lang ngayon. Medyo maghihigpit ako ngayon. May mga to, may mga pakiusap. Sige, bigyan ko ng isang uling. Pinasa ko, bagsak naman sa body shop. Ayan. Ano ba natanong nyo? Sir, kung makainin ko ng copy sa schedule of equipment ko, malapot na kami magkagayon. O yung kanina, sir? Yung watermark, meron na. Ay, sige, Viber ko na rin sa dito, sige. Kasi Schumark, sir. Watermark yung binigay mo, ayaw na lang, watermark eh. Ito Schumark, ano pinagkain mo nito? Pareho lang yun. Ang dami niyang OT ah. Parang nakita talagang feeling mapuwa, no? Old Testament. Yan. SN Micro,
SM, ano. Sa tayo, sa industrial pa ito. Ito ba ito? Lalabas na. Oh, ayan. Ay, mga discard analyzer, kailangan makita ko sa inyo yun, ha? Hindi yung gagawin kayo, no? Kailangan makalayout na doon. Eh, paano yung mga high-rise? Paano yung mga high-rise? Ano yung design nyo? Bali sa sir, yung sa nakuha ko po kay Kuya po, yung sa air conditioning niya po, direct expansion. Tapos yung, pero may iba po ventilation vents naman. Tapos, ang piping po meron din po. Bali, ang namin po namin design po, didesign na po kami ng nilagay. Pwede ba chilled water sa high-rise? Tanungin ko kayo. Pwede naman po, pero alam po sa, mas maganda daw po kung beer. Pagka ko tatanungin nyo, 50-50 ako. Chilled water tsaka BRF. BRF, Mitsubishi, tsaka Hisense. Pag BRB, Daikin. Multi-B, LG. Magkakaiba ng tawag, ano? Pero sino original? Sino original? Daikin. Unang technology ng Daikin yan, ginaya-gaya ng mga buwisit na yun, no? Ngayon, pag bumili kayo ng Daikin ngayon, you will die! You will die with Daikin! Bakit, sir? Naku, lagi sila PC board. 2 taon pa lang sila nakagad. Yung LG ko, naku, ano ba yan? Makapahiya sa akin ng LG pa. Kaya ako titriple eh. Wala ako na, ano ha? Na 25. 25. 21 to 25, LG trip ako sa Korea, ha? 25. 26 tayo magbibit sa draft team. Kasi mapag-iiwanan tayo, kaya kailangan ko pumasok ng Friday. O, tanong pa? Wala na. Kasi yan, namumulblema na kami. Pag yung ganyan ako, yung graduating ako ganyan, tapos sinabihan ako na ganyan, namumulblema rin ako, hindi na ako pag-jack ko naman. Nawala na ng schedule dyan. Patay kayo, hindi kayo, huwag muna kayo shota ngayon. Meron ako summer salt na i-design na ano sa inyo na ibibigay, ha? Ano yung summer salt sa'yo? Pwede ko masabihin dito. Pwede ko sabihin dito ngayon. May example po kayo din sir na ng itsura po ng dito, plano ng elevator. Plano ng elevator? Opo, may example lang po. Hero na ako paggawa ng bahay. Papunta sa septic tank mo, pinadaan sa kwarto mo. Kasi air
baliktad. Doon na lang mas malamig. Tumba. Ito. Manager elevator, 1 to 2.5 liter per second. Plano busway. Control panel. Ito yung car. Ngayon, 2:1 grouping. Yung sir, buong height ng hindi po yan ay skin yan. Ngayon, yung last floor, overhead ko tawagin. Overhead. Yung mula doon sa pinaka-lowest floor mo, yung unang serving mo, hanggang doon sa pinaka-ilalim ng floor mo, travel height. So, travel height plus speed plus overhead equals total height. Travel height mula doon sa pinaka-lowest floor mo hanggang doon sa ilalim ng pinaka-top floor mo kasi may overhead ka. Ba't nilalagyan ng overhead? Acceleration, deceleration ito. So, kailangan may buwelo ka dito sa last floor. Sa peak, may buwelo rin. Acceleration, deceleration. Okay. With machine room to. Merong machine room less. Ngayon, hindi ko bibigay sa inyo ito. Mag-specify kayo ng Mitsubishi, no? May pagsutukan ako sa Mitsubishi, no? Bawal siya. Hindi mo ba? Pag binigay ko sa inyo ito, hindi ka mag-research. Sa akin to, Hyundai elevator. Ang pinakamabilis na elevator sa mundo. Okay na ganun yan, sir. Hindi ako nag-develop, pero ako firma. Pero hindi magagamit yung 21 meters per second dito sa Pilipinas. Hindi magagamit yun. Mamimili na lang dyan, sir. Ha? Mamimili na lang dyan. Ano? Mamimili na lang. Oo, umili kayo dito. Paano kunin ang speed ng elevator? Height, divide. Seconds, ano pa? Tapos kung papasok siya sa... Ayan o, yan na naman. Kulang kayo, hindi kayo kasi nag-take note eh. 60 seconds na ba sinabi ko? Pili kayo ng tatlo. Kung ano yung dalawa kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Sinabi ko na yun. Ano yung dalawa? 60 seconds ang pinakmabagal. Sabi ako, mabagal yan. Pero nag-present kayo sa akin. Wala, mabagal yan. Ano ko yan? Ano yung babato nyo sa akin? Wala kasi, wala na kayo babato. 30 tsaka 50. 30, umod ang mahal. Escalator, hindi nyo makailangan ano? Wala na makailangan sa escalator ano? Ano ba? Patarap nyo? Pero muna tayo ano kayo? May sounds kaya ito? Ako, makikinig kayo.
are powered by electronic pumps which transmit the hydraulic fluid to the jack. The lift has a piston at its base which will push it up. On the other hand, traction lifts use ropes, shields, and counterweight for moving up and down. Both systems have their own set of pros and cons. Traction elevators are the most widely used elevators all over the world. Shaft. It is also known as hoistway. It is the space in which one or more elevator car moves. This space is enclosed by fireproof walls, feet, and ceiling for the travel of one or more elevators. Headroom. It is also known as overhead. It is a part of shaft between the level of the highest stop and the shaft's ceiling. Travel height. It is the length of cabin's travel between level of the lowest and the highest stop. Feet. It is a part of shaft below level of the lowest stop. So if you want to calculate shaft height, it is equal to feet plus travel plus overhead. Machine room. It is a special room accessible only for the authorized persons, which contains the lift drive unit, control panel, and motor. It is often placed above the shaft on the very top floor. The machine room is an integral part of the elevator. With advancements in technology, the machine room is getting smaller and smaller every year, and some systems even have them installed inside the shaft. They are also known as machine roomless elevators or MRL elevators. Guide rails. They are generally made of steel and the shape is like an English letter P. They are installed vertically in a shaft to guide and direct the course of travel of an elevator car and elevator counterweights. Drive unit. Drive unit is generally placed in machine room and it is used to operate the movements, speed, and torque of an elevator. If your elevator often suffers from slow starts and stops or seems to make sharp, sudden movements, the drive could be to blame. Control unit. It is also known as controller or control panel. It is placed in machine room, which is generally at the top of the elevator shaft. When we press any button in the system, this goes to the control unit, and then it is transmitted through the system to tell whether to move up or down. Once the elevator has reached its destination, there is a signal sent to the control room for it to either stop and let passengers board or exit it. Counterweight. It is a unit consisting of steel weights which counterbalance the weight of the car and to which the suspension ropes are attached. The weight of counterweight is equal to weight of the car itself plus 40 to 50% of total weight it can carry. You can see in this picture, the car is located here. When the elevator car goes up, the counterweight goes down, and vice versa, which helps in three ways. The counterweight makes it easier for the motor to raise and lower the car. Just as sitting on a seesaw, assuming the seesaw is properly balanced, you can walk up and down any number of times without ever really getting tired. Quite different from lifting someone in your arms, which tires you very quickly. Hence, the motor needs to use much less force to move the car either up or down. Suppose the lift is loaded at its full capacity, which means it weighs more than the counterweight. But in this case, the motor has to lift the difference in weight between the two and supply a bit of extra force to overcome friction with the pulleys and so on. Since less force is involved, there is less stress on the cables, which makes the elevator a little bit safer. The counterweight reduces the amount of braking the elevator needs to use. Imagine if there were no counterweight. Pag nagkamali yung travel height, yung total height mo, pag nagkamali mo, ano siya mangyayari? It's a type of vertical transport equipment. Ito, pag nagkamali ka dito, yan o, pag nagkamali ka, ano mangyayari?
Ha? Umpog siya. O kaya kulang. Ano ko kulangin? O di mo ang Kulang sa allowance ng elevator sir. Yung space ng elevator sa operation. Malaman. Ano malaman? Doon sa ano ba? Doon sa... Override, sir. So overhead sir, yung taas, di ba po dapat kailangan may buwelo? So kailangan yung magiging spacing niyan sir sa taas dapat Sakto. sakto. Sa bilis ng decelerate, sir. Okay, isa pa yun. Sige, isa yun. Ano ba? Yung sukat sir ng machine room, bukulangin yung bakulangin sir yung tangkad ng machine room. Ano ba? Yung bilis ng elevator sir, iba din. Okay. Ano ba? Hindi pa matumbok. 3 floor naman, sir. Eh, parang apat pa lang pa, hindi mo pa naman, nagkamali ka dyan. Yung pin, sir, mali. Hindi. Yung sasako sa inyo sa yung haba ng ropes mo. Yan. Ay, Kulang ang wire rope mo. Nagkamali ka dyan. Kasi ang wire rope, walang tugtungan. Pag humaba ka, hindi pwedeng putulan. Hindi rin pwede pa. Dapat sakto talaga, sir. Sakto lang. Bakit putulan ang wire rope? palitin sila. Nagbubagal. Ha? Bubagal. Tingnan mo, mapapakita ko. Hindi na kaya tayo dito. Mag-aaros tayo. Bakit putulan ang wire rope? Hindi ko pala naituro sa inyo nun, ano? Iba yun. Paano magaling? Alam ko paano pag naklot, sir. Ano ko putulin? Pinutol mo yon na bear, no, bear. Pinutol mo. Bubuhat ka Yun yun. nga, sir, bubagal. Paano putulin? I-clip siguro, sir, sa pinakadulo. Maglalagay ka ng ano, at least 3 wire. Isang mahaba ano, lagay ka ng 3. Clip, sir. 3 clip. Saka putulin sa gitna. Pag bumusal sa akin, yun ang puputulin mo. Ano pa? Elevator ang instructor nyo eh. Ano ba? Ano sa ba? Mga social tayo umuwi, ha? Yung fire pump. Turo ko sa inyo yung fire pump. Hindi kayo tatanong ng fire pump sa akin, hanap mo kayo ng fire pump. Kung mga nag-high rise, hanap mo kayo. Magiging marino kayo dito, ha? Hindi muna kayo mechanical engineer. Marine engineer muna kayo. Marino, sumisisi! Ano? Isisi muna kasi tuturo ko ngayon. O ayan, high rise. Ayan ang high rise nyo, ha? Engineer, design mo yung fire pump. Kailan siguro i-download ko, no? Para download ko na. Pag sa future, tinanong nyo ako dito, may bayad. Ngayon, bayad ako ngayon na ituturo ko, tsaka ganada mo ko. Ito. Yun. Mga estudyante ko kayo, no? Hindi kayo marunong size ng fire pump nito. No? Kaya hindi kami tinuruan ng Engineer Pangulan. Dito sa industrial, tinuturo ko yan. O, ayan ang height ng building. Anong height ng account? Hindi na makikita. 9.5. Ayun, 19.360. Residential building, 19 meters. Ang fire pump, hindi na pinakita. Ay, fire alarm ang napakita dito.
Ito yung fire tank. Paano sinasay sa fire tank? Wala, ngayon na kayo talaga noon, ano? Sir, nakalimutan na namin. Ikaw, makakalimutin ka rin din, sir. Yan, buhay ko to. Kaya hindi ko makakalimutan. Paano sinasay? Wala. Buhay na talaga. Give me ng building height. Paano mo isa sa TDH? Ba't tinuro ko to? Ano? Pag sinabi ko sa inyo, seryo pala yun. Ayan ang building height doon. 19.360 meters. Ano gagawin mo dyan, engineer? Ano makakasagot sa inyo? Tanong ko, sagot ko, no? Tinuro ko yan. 19 meters. Engineer, ano titigay sa fire pump ko? Pili ka, no? 65, 80, 100. Does it ring a bell? Ano yun? Hindi makasagot ano? 65, 80, 100. Ano yun? Ngayon, may building height ka. Pili ka, nabating ka. 65 lang ako, sir. Kasi mahirap yung may-ari ko eh. 65 plus building height. Ano ginagawa ko to sa 19.360? Tanongin ko to si ikaw. Tinanong mo ako dyan eh. Hindi, nung paglabas mo, hindi ko nakakalimutan yun. Sir, hindi ko kayo makakalimutan dahil dyan. Sumagot ka ngayon. Tulog ka. Tulog ka ngayon. Ano? Namiliwan. Kasi nagtatanong ako dito. Ngayon, sagutin mo ako ngayon. Hindi ko ulit sabi sa akin yun eh. Natatandaan ako ano. 65, 80, 100. May building height ako 19 meters. Sa kanilipay. 2.7. Kaya kamot ka. Makakanto ka mamaya. 2.7, nakakanta mo na. Ayun. Sir, hindi ko rin makakalimutan ka sa 0.7 na yan. Wala na, limot mo na. Ayun pala, limot mo na. No? Ayos talaga. Lumipad, ang mga tinuro ko sa inyo. Sir, hindi naman natin yan. Kaya sir, hindi industrial pa tayo. Bibisay ka ng high-rise eh. Bibisay ka ng high-rise. Tatanungin ko kayo yan. Basta tayo, 2 buwan mula kayo, kalimutan nyo na yan. Sa rin total rate po ba? 65 plus tapos divide sa 7. Mali. 65 plus 19 over 0.7. Kaya lang, tatanungin ko yun. Saan ang galing yung 0.7? I-direct nyo. Yung 19 seconds. Hindi. Ano po siya? Nakakarater ka na rin. Hindi na ito. Nakakarater pa sila tinuturo. Ito nakakarater ako. Kung ako ito, pagpapit tayo upuan. Ako nandito ngayon eh. Hindi ko mag-instructor. Ayun yan, height na yun. 19 divided to 0.7. Tama eh. 19 over 0.7, ano makukuha ko? PSI. Quadrant yun. PSI, N plus PSI. Ayun, isa, titiis sa bomba mo. Kita nyo ito design ko na 15 PSI ako doon sa sprinkler. Kita nyo ano, 15. Ayun yung residual pressure ko, 80. Ano sabi ko dyan? 65, 80, 100. 80 pinalabas ko. 80,
95 plus 35, 135, no? Very safe ang isa ito. Ngayon, paano ko nakuha yung 80? Ayun yun, no? 364.57 feet. Sir, paano mo kinuha yan? Turo ko rin sa inyo, dahil tatanungin ko rin sa inyo ito, no? Wala akong piping layout, pina-hydraulic sa akin. Yan lang binigay sa akin, no? Yan lang. 19 plus 65. Kaya, binirigdown ko eh. Ano yung may breakdown ko? Breakdown ko ito eh. Nagay ko rin ako. Ay, ngayon. Kasi yung binigay ko sa inyo 65 plus 19 over 0.7, rule of thumb ko yun. Kaya lang, binigyan ka ng breakdown eh. Pag binigyan ka ng breakdown, ito ituturo ko sa inyo paano ko kinuha yan. No? Okay. Ano yan siya? Paano ko kinuha? Dimension lang ng topmost floor. Dimension. Dalawang width, dalawang length. I-multiply ko lang. Doon lang naman yung piping. Oh. Yun yung 364 ko. Oh, 300. Perimeter. Nakaparal na naman lahat yan eh. Hindi ko nakikita piping. Oh, nakaparal na naman sila. Tinutal ko lang yung dalawang dimension ng building na yun. Width, tsaka height. So, perimeter ang kinuha ko. Ayon ang ginamit kong 364. Kaso may fittings pa ako. Medyo hindi ko nakikita. Yung fittings ko, times 1. So, dinoble ko na. Ano tulong ko sa fittings? Times 0.5. 0.5. Ginawa ko ng isa. Kasi hindi ko nakikita eh. Yan ang gusto kong tigas-titi kayo pag tatanong mo. Diyan, multiply ko naman kasi tatakot ako po. Yun, medyo tatayo ka na sa akin. Sige, multiply ko lang. Hindi na 0.5. Isa na. So, dinoble ko. Ngayon, ito ay constant na yan. Style na rin isang si Lambot Titi, kinuha ko. Ako tigas-titi, siya Lambot, kinuha ko na lang yun, multiply mo yan dito, ayun po mo yung 80. So, kahit wala akong piping na nakikita doon sa taas, pero dito, wala akong nakikita. Marine engineer ako, hindi ako mechanical. Submarino, no? Kukunin ko lang ang dimension ng dalawang dimension. Perimeter, yon ang total length ng piping ko. Times 1 o times 2, times 0.5, bahala sa discount. Kaya yung style yan, hindi sa akin, ha? Hindi tatawagin pangulan. Isang motor na Lambot Titi, no? Lambot Titi, gano'n ang style niya. Hindi niya alam ang piping to sa ibabaw. Kinuha niya yung dalawang length. Times 1 o times 0.5, yun ang style niya. Nakuha niyo ba? Yes, sir. Alam niya. Pagbabalikan niyo ako dyan, may bayad na. Sir, wala kaming piping eh. Ilehap mo, sige, kung wala kang piping. Pero kaya kong days yan. Kaya kong palabasin. Diyan lang maglalaro yan, no? Niyabang ko na ba, sir? Pinag-iba ko na sa inyo. May tanong pa kayo? Sir, nahilo lang kami. 30 minutes ko pa yung nabubuhay eh. Ano? Saka ko na yung next meeting magkano tayo, cooling load. Bukas ba mag-meeting tayo? Gawin niyo muna yung design nyo. Meron po, sir. Ha? Gawin niyo muna yung design nyo bukas, no? Ang dami nyo gagawin. Kaya magtuturo ng gano'n na. Zero pa yun. Sir, kailangan ko ng transcript of record ko na eh. Naku naman. Madali habang nag-review ka, maawa ko sa inyo sa pero paghirapan nyo muna yung place nyo. Paghirapan nyo yung design nyo. Hindi po pwede hindi paghirapan yan. Para problemado kayo ngayon. Hindi po pwede sa akin tamad dito. 7.7
Hindi ko kayo makakalimutan yan. Sir, hindi ko makakalimutan sa boys. Ay, nakalimutan mo na. Talaga naman. Kasi ikaw ba naman, tutulog ka, talaga ka na gano'n, para kang bagong isip din nag-boxing ka. Talaga hindi makakakover yung isip mo. Tutulog eh. Kaya yung ano, yung sasakyan nyo, no? Bago nyo i-aircon, sino may sasakyan dito kotse? Walang may kotse. Parang pinahanda ng aircon. Parang pinahanda. Pag-on mo ba? Pag-on mo na sasakyan, o ng fan, o ng aircon. Panorin naman, sir. Start mo. Start. Bukas ang fan. Bukas ang aircon. Tama ba? Bakit? Bakit ang palay? Part up muna, sir. Yung fan. Paanarin mo na ba? Hindi pa rin. Hindi po. Napagpapawisang mabuti ko. Ay, di sir. Pag-alis ko sir, pinapakita ko hindi ako nakapasok sa tapos diretso na aircon. Diretso aircon? Oo, Hindi ko rin sa inyo sa ref, ano? Pero ayaw ko lang yung magbuha bago sa sakyan kayo. Kasi meron na, yung kilis, pag gano'n mo, direct bukas na yun, sabay na yung aircon, sabay na yung fan. Pag mga old style, dapat, turo ko na sa inyo. Pan muna, 2 minutes muna pan. Ba't ako na tayo? 2 minutes na pan. Kasi bubuga mo muna ng yung evaporator mo. Buga mo muna ng hangin para pagpasok na saturated vapor muna siya. Para walang liquid. Kasi minimum di ba saturated vapor? Vapor dapat yung papasok sa compressor. Pag inon mo ka ganyan, baka may liquid, pasok sa compressor mo, sira ang compressor. Yung pala ito sa inyo na. Gano'n lang sa sakay mo. Hindi naman. Tagal ko na ina-apply yun. 2 minutes sa kaya yung ng aircon. Ngayon, paano ko palitan yung hangin doon sa loob? Kung pag-initan mo. Yung dalawang pagkatapat banaha na bintana bubuksan nyo. Isa lang magka-diagonal. Na-diagonal. Ka-diagonal dapat. Ang pasok doon sa opposite. Kasi pag ganyan, dumaan lang yung hangin. Yung nasa likuran, mainit pa rin. So, dapat bukas dito, sarado ito, yung siya naman ang bukas. Ang daan lang. Pati-pati na naturo ko, no? Next meeting, ano may cooling load? Turo ko sa inyo na medyo mahirap yung cooling load. Mahirap din ito ang cooling load eh. Kaya yung cooling load. Sige. Pwede naman mo eh. Nakita tanong. Sandali. Parang pati bright boy. May exam po ba tayo sa finals o yung defense na daw po? Sabi nila. Mag-exam po yung final exam sa akin. Iba pa yung drafting. Yung drafting, hindi tayo nag-limit, di ba? Alam yun, yung exam. Tapos iba pa sa yung notebook na sir. Iba yung notebook sa lecture yun. Yung drafting nyo, laboratory. Yung design nyo, Yung exam sa lecture. sa lecture. Ayun,